Chapter 131. Idinagdag ni Bill si David sa isang group chat ng 15 tao bago siya umalis. Iyon ang group chat para sa mga pangunahing miyembro ng SCC at mayroong 15 miyembro dito. 3 sa kanila ang nagtatag ng SCC, kasama ang 12 pangunahing miyembro. Matapos may dagdag si David, mayroon na ngayong 13 pangunahing miyembro. Ang mga pangunahing miyembro ay ang pinakamataas na awtoridad ng SCC, at maraming malalaking kaganapan ang mga ngailangan ng boto ng mga pangunahing miyembro. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng SCC at T-Faction ay nasa T-Faction. Si Stan lamang ang may huling say habang ang 8 mahuhusay na mandirigma ay hindi ng ahas na pabulaanan siya. Gayunpaman, dahil may 3 boss ang SCC, kapag mayroong 2 opinyon sa isang desisyon, ang mga pangunahing miyembro ay kailangang bumoto dito. Sa ganitong paraan, makikita ang halaga ng mga pangunahing miyembro. At ang SCC ay hindi maayos. Sa sandaling sumali si David sa grupo, may nagtanong sa grupo. Si Morris, isang lokal na Springfield at isa sa 12 pangunahing miyembro ng SCC, ay isa ring mahusay na katulong sa Springfield duo. Morris, Bill, may bagong miyembro ba? Bakit wala akong narinig tungkol dito? Dahil si Bill ang nagdagdag kay David, direktang tinanong ni Morris si Bill. Bill, desisyon ito ng Big Boss. Kailangan ba niyang ipaalam ito ng maaga? Morris, sino ka sa tingin mo? Morris, oh, ang desisyon ng Big Boss. Sino ito? At bakit ginagamit ng Big Boss ang kanyang pribilehiyo sa kanya? Bill, David Liddell mula sa River City. Morris, David Liddell from River City. Yung nakipag-head-on kay Zachary at pinalayas siya sa River City. Bill, syempre. Morris, brilliant. Nagpadala rin ng mensahe si David. David, I am David, please take good care of me. Morris, David, right. Hindi ka namin kayang alagaan, sikat na sikat ka ngayon. Damn, sino ang naprovoke ko? Ang loob ng SCC ay parang hindi masyadong harmonious. Oo naman, kung saan may mga tao, magkakaroon ng mga pagtatalo. Naisip ni David na nasangkot siya sa isang labanan sa loob ng SCC. Agad siyang naihaw sa sandaling nagpadala siya ng kanyang unang mensahe sa grupo. Bill, David, wag mo siyang pansinin, galit siyang aso na kakagatin kung sino man ang titigan niya. Morris, Bill, sabihin mo ulit. Bill, baliw na aso. Morris, ikaw. Nang mag-aaway na silang dalawa, sa wakas ay may lumabas na para maayos ang mga bagay-bagay. SCC member, hoy, tama na. Pamilya na tayo, anong ginagawa mo? Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng bagong lalaki. David, maligayang pagdating sa malaking pamilyang ito. Pagkatapos, maraming tao ang nagsimulang tumanggap kay David. Gayunpaman, hindi niya alam kung taos puso o hindi ang pagtanggap sa kanya ng mga ito. Hindi alam ni David kung sino ang mga ito, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya hindi na lang niya pinansin kung sakaling mayho na naman siya. Hindi sinabi sa kanya ni Bill ang tungkol sa loob ng SCC. Sa isang kisap mata, weekend na. Dahil libre siya at nagpapagaling pa si Tita Sally, naisip ni David na makakabalik na lang siya sa Sioux City sa susunod na linggo. Nangako siya kay Tara na pupunta siya sa bahay nito noong nakaraang linggo. Ngunit naantala ito dahil sa nangyari kay Tita Sally. Dahil libre siya nitong linggo, napagpasyahan niyang pumunta na rin siya. Kahit na ayaw niyang pumunta, gagawin pa rin niya dahil nangako ito sa kanya. Ayaw niya talagang sumama dahil alam niyang tiyak na magkakamali ang pamilya ni Tara. Isa pa, alam ni Tara na hindi nararapat para sa kanya na pumunta, ngunit inanyayahan pa rin siya nito, kaya naisip niya na maaaring may ilang intensyon ito sa kanya. Sai, ang isang mahusay na tao ay magkakaroon din ng kanyang mga problema. Naisip ni David na dapat niyang matutunan kung paano tumanggi. Habang inilalantad pa niya ang kanyang kakayahan, unti-unting dumarami ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Namely Amelia, Sandy, Pearl, at Tara. Chapter 132. Pagkatapos kalkulahin ni David, nagulat siya. Lahat ng 4 na dilag na iyon ay interesado sa kanya. Paano siya dapat pumili? Mga bata lang ang pipili ng isang sagot sa ganitong uri ng multiple choice na tanong. Buntong hininga, maaari lamang siyang magplano habang nagpapatuloy siya.
Ang pinakamalaking kahinaan niya ngayon ay hindi siya marunong humindi sa iba. Halimbawa, hindi niya lubos na kasalanan si Luna. Una siyang inatake ng kabilang partido at instinctive lang ang reaksyon niya, pero sa huli, siya rin ang dapat humingi ng tawad. Napaisip si David. Ang ugali na ito ay tila nanggaling noong kasama niya si Sarah. Sa tuwing hihilingin ni Sarah ang isang bagay, gagawin niya ang kanyang makakaya na tuparin siya at hindi tatanggi. Nangyari ito dahil 4 na taon na siyang simp, kaya kailangan niya ng ilang oras para makapag-adjust muli. Tungkol naman sa mga babae, naramdaman ni David na hindi niya magawang maging ganid sa kanila, lalo na ang magagandang babae. Talaga bang mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang scumbag? Hindi niya pinansin pansamantala ang tanong sa kanyang puso at tinawagan si Tara. Sinabi nito sa kanya na uuwi siya sa kanya sa Sabado. Natural, tuwang-tuwa si Tara. Kinabukasan, nakatanggap si David ng tawag mula kay Tara habang natutulog pa siya. Tanong nito sa kanya ng palabas na ito ng bahay. Tiningnan ni David ang oras at nakitang wala pang 6 na o'clock. Buong gabi bang gising ang sisiw na ito? Tama siya. Tuwang-tuwa si Tara na hindi siya makatulog buong gabi pagkatapos matanggap ang tawag mula kay David. David ay parang crush ni Mary Jane, at siya ang kanyang bayani na sumakay sa kanyang spiderweb para iligtas ang kanyang buong pamilya. Katulad ni Sandy, ang lalaking sumulpot sa tabi niya noong nasa pinakamababa siya ang magbibigay sa kanya ng pinakamalalim na impresyon. Bukod dito, napakaganda ni David sa napakaraming iba't ibang paraan. Ang mga ignorante na batang babae na ito ay naakit sa kanya tulad ng mga gamo-gamo sa isang apoy. 7:00 ng umaga, bumangon si David at nagmaneho papunta sa entrance ng Multimedia University. Kanina pa siya hinihintay ni Tara dito. Dahil Sabado ngayon, maraming tao ang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan para sunduin ang iba mula sa Multimedia University. Marami ring estudyante ang dumaan at dumaraan sa pasukan ng South River Multimedia University. Karamihan sa mga taong nagmamaneho ay nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at walang gaanong kabataang lalaki sa kanila. Bilang karagdagan, karamihan sa mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay magkakaroon ng tiyan ng beer. Maaaring sila ang mga ama ng mga mag-aaral, ngunit ang mga mag-aaral lamang ang makakaalam kung ang mga lalaking iyon ay kanilang tatay o tatay. Tumayo si Tara sa harap ng entrance ng Multimedia University habang hinihintay si David. Kahit nasa Multimedia University siya kung saan maraming magagandang babae, namumukod tangi pa rin siya. Siya ay matangkad, maganda, at maganda ang katawan. Siya ay maaaring inilarawan bilang isang magandang babae na may makatarungang balat at mga binti sa loob ng ilang araw. Kasabay nito ay ang suot niyang puting damit kaya halos imposible na hindi niya maakit ang tingin ng iba sa paligid niya. Masusing inayos ni Tara ang sarili ngayon. Naglagay pa nga siya ng light makeup para maganda ang impresyon niya kay David mamaya. Nang mamataan si Tara ng mga amo na nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan para sunduin ang mga tao, bigla nilang naramdaman na hindi na ganoon kagaling ang sinusundo nila. Lumapit pa kay Tara ang ilan sa mga lalaking nagmamaneho ng G-Wagons para tanungin kung saan siya pupunta at pagkatapos ay inalok siya ng mga sakay. At saan nila siya dadalhin pagkatapos niyang sumakay sa kotse. Maaari mong isipin ang iyong sarili. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni Tara. Nakita ni Tara ang marami niyang kaibigan na sumakay sa mga sasakyan ng mga amo na iyon. Siyempre, alam niya kung saan pupunta ang mga taong ito at kung ano ang kanilang gagawin. Nang maalala niya ang mga nakakalbong matatandang lalaki na may tiyan ng beer na dumating upang anyayahan siya, nakaramdam siya ng pagkasuklim. Habang nakikita niya kung paano sumakay ang kanyang mga kaibigan sa mga kotse ng mga tinatawag na amo para gawin ang mga maruruming deal na iyon para sa ilang mga mapagkukunan at pera, mas namangha siya kay David. Kung hindi siya binigyan ni David ng 100 milyon para tulungan siya, baka napilitan siyang tahakin ang landas ng kanyang mga kaibigan para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, kahit na gawin niya iyon, ang perang makukuha niya ay malayo sa sapat. Kaya, nakatadhana si David na maging lalaking hinding-hindi niya makakalimutan sa buhay niya. Habang naliligaw ang isip ni Tara habang iniisip si David, may narinig siyang boses sa likuran niya, at pagkatapos ay naramdaman niyang may hamampas sa balikat niya. Tara, sinong hinihintay mo? Nang marinig ni Tara ang boses na iyon, alam niyang kaibigan niya iyon,
si June Allard, mula sa kapareho niyang departamento. Kilala rin siya bilang isa sa 4 na sumisikat na bituin sa acting department tulad ni Tara. Mas maikli si June kaysa kay Tara, pero cute siya. Siya ang perpektong embodiment ng cute at maliit at ang uri ng babae na maaaring mag-trigger ng pagnanasa ng isang lalaki na protektahan siya. Walang tao. June, saan ka pupunta? Tanong ni Tara. Hinihintay ko na sunduin ako ni Papa. Uuwi ka na ba? Tanong ni June. Oo, naghihintay ako ng kaibigan na susando sa akin. Boyfriend. Hindi, napakabuting kaibigan ko lang siya, kinakabahang sagot ni Tara. Tignan mo kung gaano ka kabahan, hindi ako magnanakaw ng boyfriend mo, tumawa si June at sinabi. Chapter 133. Dumating si David sa entrance ng Multimedia University at natural, nagdulot siya ng malaking kaguluhan. Tingnan mo, anong sports car yan? Mukhang napaka-cool. Bugatti Veyron ba yan? Ang kotse na ito ay umiiral sa River City. Sino ang kumukuha nito? Napakaswerte. Maganda kung para sa akin. Gusto kong umupo sa passenger seat at maging ang taong tinitingnan ng lahat. Dito ba para kay Tara at June? May hinihintay sila doon. Nako, nadudurog ang puso ko. Isa pang diyosa ang ibababa ng isang halimaw. Paano mo malalaman na hayop ang driver? Sa tingin ko dapat ay napakagwapo niyang lalaki. Ang kapangyarihan ng Bugatti Veyron ay kakilakilabot. Ang mga G-Wagon na nakaparada sa may entrance ay parang mga bisikleta kumpara sa Bugatti Veyron. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isang kotse na nagkakahalaga ng halos 100 milyon ay maliwanag sa isang sulyap. Inihinto ni David ang sasakyan sa harap ni Tara at June. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang bintana. Tara, alis na tayo, tawag ni David mula sa sasakyan. Nang makita ni Tara ang isang napakakislap na sports car sa kanyang harapan, naisip niyang ibang lalaki ang narito para manligaw sa kanya. Nabalik lang siya sa katinoan nang marinig niyang tinatawag siya ni David. Si David ay maaaring maglabas ng 100 milyon upang matulungan ang kanyang pamilya ng walang problema, kaya tama lamang kung magmaneho siya ng ganitong sasakyan. Oh, sasama ako. Nang papasok na si Tara sa sasakyan, hinawakan ni June ang kamay niya. Pagkatapos, lumapit siya, at idiniin ang mukha sa bintana ng passenger seat. Anong pangalan mo? Boyfriend ka ba ni Tara? Bakit hindi ko narinig na pinag-uusapan kanya kanina? Gaano na ba kayo katagal? Curious na tanong ni June kay David. Nakita ni David ang isang cute na babae na idiniin ang mukha sa bintana ng kotse habang nagtatanong sa kanya ng napakaraming tanong sa isang hininga. Hello, ako ang mabuting kaibigan ni Tara. Uuwi ako sa weekend kaya ako ang naghahatid sa kanya since on the way na. Mabuting kaibigan. Alam ko ang intensyon ng mga mayayamang batang tulad mo. Let me tell you, best friend ko si Tara. Kung maglakas loob kang ay bully siya, hinding-hindi kita mapapatawad. Habang sinasabi iyon ni June ay winigiwi niya ang kanyang kamao na halos kasing laki ng paa ng pusa. June, we are just good friends. Hinawakan ni Tara si June mula sa likod at sinabing. Sige, hindi na kita iistorbahin, pero Tara, bilang isang babae, dapat marunong kang protektahan ang iyong sarili. Hindi mo maibibigay ang sarili mo sa kanya bago mo malaman kung sino talaga siya, okay? Sabi ni June kay Tara. Bakit parang awkward ang pangungusap na ito na nagmumula sa bibig ng isang maliit at cute na babae? Namula si Tara pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni June. Nakuha ko na. Pupunta na ako, June, bye. Mabilis na sumakay si Tara sa kotse ni David. Nag-aalala siyang baka may masabi na namang kakaiba si June. Ilang sandali pa, pinalo ni David ang accelerator at nawala ang Bugatti Veyron sa entrance ng Multimedia University sa buga ng usok. Nako, kinuha si Tara ng Bugatti Veyron. Nakita mo ba kung sino ang nagmamaneho? Ilang taon na siya, para siyang middle-aged na lalaki at nakakalbo pa. Nako, ang diyosa ay nabiktima ng isang halimaw. Kalokohan, nakita ko na ang driver ay isang bata at gwapong lalaki. Tulala si June habang nakatingin sa direksyon na pinuntahan ni Tara. Sa sandaling ito, isang Rolls-Royce Phantom ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang hitsura ng Rolls-Royce Phantom ay hindi nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga mag-aaral.
Bukod sa car enthusiast, ang iba ay hindi masyadong alam tungkol sa kotse na ito. Kahit na ang kotse na ito ay nagkakahalaga din ng 10-10 milyon, ito ay mukhang masyadong mapagpakumbaba at hindi ito kasing kapansin-pansin ng Bugatti Veyron. Sa hitsura ng Bugatti ngayon, natural na nabigo ang Phantom na makakuha ng masyadong maraming atensyon. Binuksan ni June ang pinto at pumasok. Nakaupo sa loob ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Dad, tawag ni June. Hoy, June, kilala mo ba yung may-ari ng kotse sa harap kanina? Tanong ng ama ni June na si Ronald Allard. Hindi, ayoko. Gayunpaman, alam ng aking kaibigan. Sa tingin ko siya ang bago niyang boyfriend. Ano ang mali? Dad, kilala mo ba siya? Siya ba ay isang hamak? Kung siya nga, hindi ako papayag na malagay si Teres sa gulo, sabi ni June. Ayoko, pero gusto kong makita kung pwede mong kunin ang iyong kaibigan at ang kanyang kasintahan na maghapunan sa akin, sabi ni Ronald. Bakit mo siya gustong makilala? Hindi ba't isa lang siyang bata sa mayamang pamilya? Curious na tanong ni June. Hunyo, hindi lang sa surface ng mga bagay ang makikita mo. Hindi ganoon kadali ang kotseng iyon. Ito ay isang limitadong edisyon na Bugatti Veyron at mayroon lamang 8 sa kanila sa mundo. Sa ngayon, ang presyo niyan ay higit sa 80 milyon. Magkano? 80 milyon. Ang mahal. Nagulat din si June. Kahit na ang kanyang pamilya ay isa sa mga sikat na mayayamang pamilya sa River City, ang isang kotse na nagkakahalaga ng 80 milyon ay medyo mahirap pa rin para sa kanya na tanggapin. Kaya nga sabi ko maganda kung kilalanin ko siya. Negosyo lang. Mas marami kang pagkakataon kung marami kang kaibigan. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-collaborate sa hinaharap. Dad, pwede bang itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa negosyo kahit isang segundo lang? Sa wakas ay nagkaroon ka na ng pagkakataong sunduin ako at gusto mong makipag-usap sa aking kaibigan tungkol sa negosyo. Wala ka man lang pakialam sa akin, malungkot na sabi ni June. Sige, hindi na ako magsasalita tungkol sa negosyo. Tingnan ko kung pamayat ka na. Mabagal na umalis ang Rolls-Royce Phantom. Nakita ko lang si Goddess June na sumakay sa kotseng iyon na may kasamang nasa loob na lalaki. Talaga, oo, sumusumpa ako sa Diyos. Whatever, naniniwala ka ba sa Diyos? Totoo naman, sumusumpa ako sa puntod ng aking ina. Nako, 2 sa 4 na rising stars ng acting department ang kinuha sa amin. Paano ako mabubuhay? You, horndog, magsipag ka lang. Kung masipag ka ngayon, who knows, baka nasa kindergarten pa ang future girlfriend mo. Sa Bugatti Veyron. David, please wag mong pansinin yan. Best friend ko siya at ang pangalan niya ay June Allard. Mahilig siyang magbiro. Bakit ko iisipin iyon? Mukha ba akong maliit? Biro ni David. David, salamat dahil pumayag kang umuwi sa akin ngayon, at salamat din sa pagpapahiram sa akin ng 100 milyon na iyon. Kung hindi ako nakakuha ng pera, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari sa aking pamilya. Habang sinasabi iyon ni Tara, humikbi siya ng mahina. Hoy, Tara, huwag kang umiyak. Sa di malamang dahilan, ang pinakakinatatakutan ni David ay kapag may umiiyak na babae, lalo na ang magandang babae. Wala man lang siyang pagtutol doon. David, ano ang dapat kong gawin kung hindi ko maibalik ang pera? Biglang tanong ni Tara. Tara, walang halaga sa akin ang pera. Kung talagang hindi mo kayang bayaran ang pera, bakit hindi mo bayaran gamit ang iyong katawan? Panunukso ni David nang maramdaman niyang medyo nakaka-depress ang sitwasyon. Talaga, inangat ni Tara ang ulo at seryosong tanong. David, Chapter 134. Pagkatapos nito ay hindi na nagsalita pa ang dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Tara at tumingin sa labas ng bintana. Hindi alam kung ano ang iniisip niya. Nais ni David na gawing mas masigla ang sitwasyon, ngunit ngayon, ito ay naging mas nakapanlulumo. Ano ang dapat niyang sabihin doon? Walang masabi diyan. Malalagay siya sa gulo kapag may sinabi siya. Ang Goat City ay isang munisipal na lungsod. Kahit na ito ay hindi isang lungsod na panlalawigan tulad ng River City, ito ay mas mataong kaysa sa isang lungsod sa antas ng county tulad ng bayan ni David, ang Sioux City. Dumating si David sa Goat City sa loob ng mahigit 2 oras. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon na dumalaw siya sa bahay ni Tara, naisip niya na hindi magandang pumunta doon nang walang dala.
Bumili si David ng maraming gamit pagkatapos maglibot sa Goat City. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa residential area kung saan ang bahay niya ay sumusunod sa direksyon niya. Ang bahay ni Tara ay nasa isang high-end na residential area sa Goat City. Sa $100 milyong ni David, binayaran ni Tara ang lahat ng kanyang mga utang at maaaring bumalik muli sa kanyang orihinal na bahay. Pagpasok nila sa residential area ay nakuha rin ng sasakyan ni David ang atensyon ng dalawang security guard sa guardhouse. Kahit na hindi pa nila nakita ang sasakyan ni David, hindi nila ito pinigilan at diretsyong pinapasok sa loob. Pete, I don't think that car belonged to anyone in this residential area, right? Hindi ba dapat irehistro natin ito? Tanong ng isang batang security guard. Chad, bago ka lang kaya kailangan mong malaman na dapat tayong maging matalino sa linyang ito ng trabaho. Kailangan pa kitang turuan, Pete. Halika, magsigarilyo ka. Halatang bago ang batang security guard. Kinuha ng nakatatandang security guard ang sigarilyo at nagpatuloy pagkatapos huminga. Let me tell you, I purposely learned how to differentiate cars just so I can be good in my job. Nagtatrabaho kami para sa isang high-end na residential area, at palagi kong hinahayaan ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit $250,000. Ipaparehistro ko lang ang mga sasakyan na wala pang $250,000. Bakit? Tanong ng batang security guard. Gago ka ba? Ito ay isang high-end na residential area at ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng milyon o kahit 10-10 milyon. Sino ang magmaneho ng $200,000 na kotse kapag nakatira sila sa $1,000,000 na bahay? Gayunpaman, iba ito kapag ang kotse ay nagkakahalaga ng higit sa $250,000. Kung sasaktan natin ang sinumang mayamang bata na may masamang ugali, baka mawalan tayo ng trabaho. Naiintindihan ko. Ang astig ng sasakyan na yan kanina lang kaya dapat $250,000 pataas ang halaga, kaya pinapasok mo siya agad. $250,000 pataas. Alam mo ba kung anong sasakyan iyon? Ayoko, pero iniisip ko lang na mukhang super cool. Ito ba ay may 10-10 milyon kung gayon? Nakita ko na ito online at ito ay isang Bugatti Veyron, isang world-class na luxury car. Alam mo ba kung magkano ang panimulang presyo para sa kotse na iyon? Magkano? 30 milyon, ipinakita ng mas matandang security guard ang tatlong daliri at sinabing, magkano? Napaawang ang bibig ng nakababatang security guard habang nagtatanong. Halatang nabigla siya sa presyo. Isang kotse na nagkakahalaga ng 30 milyon. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. 30 milyon pa lang ang panimulang presyo. Ang ilan sa mga limitadong edisyon ay nagkakahalaga ng 50 milyon pataas. Paano ba yan nabigla ka ba niyan? Sino ang maglalakas loob na ihinto ang sasakyang iyon? Ayos lang kung kukuha tayo ng mabait, pero kung masama ang ugali ng driver, ipagdasal ko na lang ay bumaba na tayo. Gayunpaman, kahit sampelan ka nila, kailangan mong tiisin dahil baka mawalan ka pa ng trabaho. Oo naman, tama ka, Pete, ang dami kong natutunan. Pakiusap, alagaan mo ako sa hinaharap, Pete. Eto, magsigarilyo ka pa. Pagkasabi niyo ng nakababatang security, inihagis niya kay Pete ang buong pakete ng sigarilyo. Pagkatapos ay parada ni David ang sasakyan, dinala siya ni Tara sa isa sa mga gusali. Pagkatapos, sumakay sila ng elevator papuntang 22nd floor. Matapos makatanggap ng tawag mula kay David kahapon, tumawag si Tara sa bahay para ipaalam sa kanyang pamilya. Sa ngayon, dapat nasa bahay ang mga magulang niya. Naglakad si Tara sa harap ng kanyang bahay at kinuha ang mga susi para buksan ang pinto. Pagpasok niya ay natigilan si Tara. Ano ang nangyayari? Bakit ang daming tao? Sinusundan ni David si Tara papasok, at natigilan din siya nang pumasok siya. Mahigit 10 tao ang nakaupo at nagkukwentuhan sa sala ng bahay ni Tara. Bukod dito, may mga boses din na nagmumula sa kusina. Ito ang lahat ng mga kamag-anak ni Tara na mas malapit sa kanya. Lahat ng tiyahin at tiyuhin niya ay nandito ngayon. Nandito na si Tara. Tumayo mula sa sofa ang ama ni Tara na si Ken para salubungin sina Tara at David nang makita niya sila. Ang kinauupuan niya ay nasa tapat lang ng foyer. Dad, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Tara. Hindi siya sinagot ni Ken. Sa halip, sinabi niya, dapat ikaw si David. Pumasok ka. Ayos lang kung dadating ka na walang dala, bakit ang dami mong binili?
Nasa amin ang lahat ng kailangan namin. Hi, Mr. Smith. Bati ni David kay Ken. Casual na pinalaki ni Ken si David. Chapter 135. Ang batang ito ay medyo disente. Siya ay magalang, maganda, at ang background ng kanyang pamilya ay kahanga-hanga din. Isa pa, hindi siya mayabang gaya ng ibang mga mayamang bata. Sinundan ni David si Ken sa sala, dala ang mga regalo. Si Terry lang ang nasa foyer ngayon at medyo nalilito. Malamang nahulaan niya kung ano ang intensyon ng kanyang mga magulang. Akala siguro nila boyfriend niya si David at syempre, iyon ang sinabi niya sa kanila. Dahil alam nilang ibabalik niya si David ngayon, hiniling nila ang mga kamag-anak na mas malapit sa kanila na pumunta para makilala nila ang nobyo ng kanilang anak. Sa kabilang banda, gusto rin nilang magyabang. Pagkatapos ng lahat, si David ay maaaring kumuha ng 100 milyon kaya casual upang makatulong sa kanilang pamilya. Hindi lahat ay kayang gawin iyon. Naglakad si Terry papunta sa sala, medyo tulala pa rin. Nag-iisip pa rin siya kung paano ito ipapaliwanag kay David. Akala niya ay kainan lang ito kasama ng kanyang mga magulang, kapatid, at David upang ipakita ang kanilang pasasalamat, ngunit ngayon ay napakaraming tao. Magagalit kaya si David? Aalis ba siya sa galit? Kinabahan si Terry. Kung tutuusin, hindi naman siya nakasama ni David ng matagal kaya hindi niya naintindihan ang karakter ng super rich kid na ito. Sa tingin ko hindi niya gagawin. Karaniwan siyang magalang. Kung hindi niya ito matanggap at umalis sa galit, ano ang dapat kong gawin? Napakaraming kamag-anak dito, paano ako lalabas dito? Ang daming tanong sa isip ni Terry. Nag-aalala siya na baka magalit si David. Sa sandaling ito, si David ay tinatanong ng mga tiyahin ni Terry. Saan siya nag-aaral? Ilang miyembro ng pamilya mayroon siya? Ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang? Ilang kapatid ang mayroon siya? Malinaw, hindi alam ng mga taong ito na nakaahon lamang si Ken sa kanyang suliranin dahil sa $100 milyong ni David. Kung hindi, hindi sila mangangahas na magtanong kay David ng napakaraming tanong. Magiging ordinaryong tao ba ang isang binata kung kaya niyang kumuha ng 100 milyon? Maaaring makapangyarihan ang kanyang pamilya. Ang akala lang nila ay magaling si Ken at makakabalik siya pagkatapos ma-scam ng napakaraming pera. Samantala, pakiramdam ni David ay hindi na niya ito kakayanin. Napagkamalan siguro siya ng mga taong iyon bilang boyfriend ni Terry. Hindi siya nang ahas na sabihin sa kanila ang totoo, kaya sinabi niyang may maliit na negosyo ang kanyang pamilya. Nang mabalitaan nilang may maliit na negosyo ang pamilya ni David, ang ilan sa kanila ay nawala ng interes sa kanya. Ang mga Smith ay nagpapatakbo ng malalaking negosyo. Para sa kanila, ang isang maliit na negosyo ay nangangahulugang isang stall ng prutas o isang grocery stall. Ang mga bagay na iyon ay hindi maihahambing sa negosyo ng mga Smith. Malinaw na nais ni David na makakuha ng ilang pabor mula kay Terry. Sumulyap si David kay Terry at napansin niyang nakatingin din ito sa kanya. Gayunpaman, may nagsusumamong tingin sa kanyang mga mata. Mapait na tumawa si David sa kanyang puso, at patuloy na tinanggap ang mga tanong. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kwarto ng kapatid ni Terry na si Tessa. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang 5 hanggang 6 na kabataan. Ang pinakamatanda ay mukhang mga 17 hanggang 18 taong gulang habang ang pinakabata ay mukhang 12 hanggang 13 taong gulang. Ito ang mga pinsan ni Terry. Terry, tawag ni Tessa. Terry, Terry, tumawag din yung iba. Saka isa-isa silang sinagot ni Terry. Nagsimulang tumingin kay David ang mga taong iyon nang may kakaibang tingin pagkatapos nilang lumabas ng silid. Mabuti na lang at malaki ang bahay ni Terry at mga 50 hanggang 60 square feet ang sala. Kaya naman, hindi masikip kahit 20 katao ang magtipon sa sala. Chapter 136. Lihim na tumanggaw si Ken nang makita kung paanong hindi naiinip si David sa pagharap sa napakaraming tanong ng napakaraming tao. Kahit na nagpahiram si David ng 100 milyon sa kanilang pamilya at tinulungan sila sa krisis, hindi gugustuhin ni Ken na ibigay sa kanya si Terry kung siya ay isang ignorante, walang kakayahan, at mayabang na anak na mayaman. Kung tutuusin, ito ay nauugnay sa kaligayahan ng kanyang anak na babae sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya mabilis na maibalik ang pera kay David, kaya nakaramdam siya ng hindi pagkakaunawaan.
Paano kung si David ay talagang isang ignorante at walang kakayahan na rich kid? Sa kabutihang palad, ang pagganap ni David ay kasiya siya sa ngayon. Siya ay isang napakayaman na bata, ngunit maaari pa rin siyang maging mapagpakumbaba at mapagpakumbaba kapag sinasagot niya ang mga tanong mula sa napakaraming tao. Napatunayan na maganda ang ugali ni David kaya naman gumaan ang loob ni Ken. Samantala, nakaramdam ng pagod si David. Naubos na siya. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi na siya sasama kahit anong mangyari. Ang mga taong hindi pa nakaranas na tanungin ng mga tiyahin ay hindi malalaman kung gaano ito kakilakilabot. Nadama ni David na kahit na makipag-away kay Zachary ay hindi ito nakakapagod. Sabay-sabay na nagtatanong sa kanya ang lahat kaya naramdaman ni David ang pag-iingay ng kanyang utak. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ilan sa kanila ay tumitingin sa kanya, na nagparamdam sa kanya na wala siyang magawa. Gusto niyang sabihin sa kanila na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Gayunpaman, walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya iyon. Sa wakas, nalampasan niya ang mga tanong ng mga taong iyon sa sala, ngunit pagkatapos, 4 hanggang 5 babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas sa kusina at hiniling sa lahat na maghanda para kumain. Pagkatapos nilang gawin iyon, sinimulan nilang bambahin muli si David ng mga tanong. Lubhang hindi komportable si David habang kumakain dahil inaalagaan ng lahat ang bagong manugang na ito ng pamilya Smith. Magpapanukala sila ng mga toast sa kanya at kukuha sila ng pagkain para sa kanya. Sa isang banda, medyo natulala si Tara habang pinagmamasdan si David na nakangiti kahit na pinalilibutan at inaatake siya ng kanyang pamilya. Gaano kaganda kung ito ay totoo? Nais niyang totoo ito at si David ang kanyang kasintahan. Kung iyon ang kaso, siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Sa wakas, natapos din silang kumain. Dahil na-upgrade na ang pisikal na kondisyon ni David, hindi siya nalasing kahit na nakainom siya ng maraming alak. Sa kabilang banda, higit sa kalahati ng mga taong nag-iiho kay David ay nahimatay. Gustong umalis ni David sa hapon, ngunit dahil umiinom siya ng alak, iginiit ng mag-asawang Smith na manatili siya. Hindi ito maaaring makatulong. Kaya naman, nagpanggap na lang si David na lasing hanggang sa wakas ay dinala siya ni Tara sa kanyang silid upang umidlip. Sa kabilang banda, natatakot din siya na ang mga taong ito ay magsisimula na namang bambahin siya sa hapon. Kung nangyari iyon, mababaliw siya. Sa gabi, si David ay ginaisang ni Tara na nagsabi sa kanya na oras na para sa hapunan. Napansin ni David na bukod sa kanya at kay Tara, walang ibang tao sa bahay. Nagdi-dinner tayo sa isang hotel ngayong gabi. Nakaalis na sila at kaming dalawa na lang ngayon sa bahay, sabi ni Tara. Kailangan nating pumunta kung ganoon. Lalabas na sana ng pinto si David nang sabihin niya iyon. David, biglang tawag ni Tara. Ha! Lumingon si David para tignan siya. Salamat sa araw na ito. Bulong ni Tara. Para saan? Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Ang iyong pamilya ay napaka-passionate at bihira para sa akin na magkaroon ng isang lutong bahay na pagkain. Nakangiting sabi ni David, alam kong inaaliw mo ako. Ang isang rich kid na tulad mo ay maaaring hindi sanay sa mga taong nakapaligid sa iyo at nagtatanong sa iyo, di ba? Isa pa, sobrang minamaliit ka nila, pero lahat ng iyon ay tiniis mo dahil sa akin. Sobrang na-appreciate ko yun. Actually, wala lang, Tara. Magkaibigan tayo at dapat tayong magtulungan. Inakbayan ni Tara si David mula sa likuran. Dahil siya ay 172 centimeters, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni David at humihikbi habang sinasabi, David, bakit ang bait mo sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Gusto na kita ngayon. Nakaramdam ng kaba-kaba si David nang maramdaman niya ang lambot ni Tara sa kanya. Tara, please don't do this, mabilis na sabi ni David. Nag-aalala siya na hindi niya makontrol ang sarili. Noon, pinag-iinitan siya ni Amelia pagkatapos niyang manligaw sa kanya, at tanging ang pangyayaring nakapaligid kay Tita Sally ang nakagambala dito. Ngayon, ginagawa na naman ni Tara. Hindi ako monghe, okay. Bakit lahat kayo mahilig maglaro ng apoy? David, pwede bang hayaan mo akong hawakan ka? Huwag kang magsalita. Hayaan mo lang akong hawakan ka ng tahimik. Matapos marinig ang sinabi ni Tara, hindi na nag-init ang pakiramdam ni David at nag-abala pa.
Hindi siya kumibo at tahimik lang na naramdaman ang init ng katawan ni Tara sa kanyang katawan. Makalipas ang halos 10 minuto, binitawan ni Tara si David at pinunasan ang mga bahid ng luha sa kanyang mukha. Salamat, David. Tara na, mag-aalala ang pamilya ko kapag na-late tayo. Pagkasabi ni Tara ay naglakad na siya pasulong habang si David naman ay mapait na ngumiti at sumunod sa kanya. Pagkababa nila, hinatid ni David ang sarili at si Tara sa hotel. Ito ang tanging 5-star hotel sa Goat City. Ang mga taong makakain doon ay mga sikat at kagalang-galang na tao sa Goat City. Kinakatawan ng lugar na ito ang pinakamahusay na serbisyo sa Goat City. Naglakad silang dalawa papunta sa private room na nabook ni Ken. Napakalaking silid iyon, at hindi ito matao kahit na may 3 lamesang kompleto sa upuan sa silid. Nandoon na ang lahat habang hinihintay sina David at Tara. Tara, bakit ang tagal mo? Ang lahat ay naghihintay para sa inyong dalawa, sabi ng tita Mary ni Tara. Kahit na maganda ang performance ni David, hindi sapat ang background ng kanyang pamilya, kaya marami sa kanila ang minamaliit siya. Kaya naman, natural lang na magreklamo sila sa pagiging late ng dalawa. Bukod dito, ang tulong ni Ken sa kanyang mga kamag-anak ay maaaring mabawasan sa hinaharap kasama ang manugang na ito. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nila nagustuhan si David. Guwapo siya at nag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad. Kung nakuha ni Ken ang kanyang sarili ng isang live-in na manugang, kung gayon ang kanilang kita ay lubos na mababawasan. Pasensya na po, Tita Mary. Nagkaroon ng traffic jam ngayon lang kaya medyo na late kami. Maupo ka na, uutusan ko ang mga waiter na dalhin ang pagkain natin, sabi ni Laura. Mabilis na umupo sina David at Tara sa tabi ng isa't isa. Maya-maya ay nagsimula na ang mga waiter na magdala ng pagkain. Wala nang nagmungkahi ng mga toast kay David. Marahil ang kanyang pagtitiis sa alkohol sa hapon ay natakot sa lahat. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon ng maraming kasiyahan sa panahon ng hapunan. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Ken dala ang kanyang baso ng alak at sinabing, para sa iyo ang toast na ito, David. Mabilis ding tumayo si David bitbit ang kanyang baso. Sabi niya, masyado kang magalang, Mr. Smith. Ang toast na ito ay para sa iyo. David, maupo ka at hintayin mo akong matapos. Sa tingin ko alam ng lahat na na-scam ako. Ang dahilan kung bakit mabilis akong nakabalik ay dahil kay David. Kung hindi ako pinahiram ni David ng $100 milyong, sa palagay ko ay hindi na ako makakabalik sa buong buhay ko. Kaya, kailangan kitang i-toast, David. Iniligtas mo ang buong pamilya ko. Salamat. Chapter 137. Pagkasabi nun ni Ken, tumahimik ang kwarto. Ang lahat ay nakatingin kay David sa gulat at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi sila kailanman maniniwala na si David ang nagbigay kay Ken ng pera para malampasan ang krisis na ito. At ito ay kasing dami ng $100 milyon. Nagkaroon sila ng kaunting pera dahil umaasa sila kay Ken nitong mga nakaraang taon. Ang mga mas matalino ay magkakaroon ng net worth na 3 hanggang 5 milyon habang ang mga hindi matalino ay magkakaroon ng 1 hanggang 2 milyon. Gayunpaman, ang 100 milyon ay isang astronomical na numero sa kanila. May net worth ba si Ken na 100 milyon? Malamang hindi. Alam nila ang tungkol kay Ken na niloloko ng kanyang business partner at nag-iisip sila ng mga paraan para matulungan siya. Kung tutuusin, kung bumagsak si Ken, magiging miserable din ang buhay nila. Sila ay uunlad ng sama-sama at babagsak mula sa biyaya ng sama-sama. Gayunpaman, itong gwapo at magalang na estudyante sa unibersidad na nagngangalang David sa kanilang harapan ay maaaring kumuha ng 100 milyon upang matulungan ang Ken. Ilang taon na siya, mukha siyang mga 21 or 22 years old. Napakabata pa niya at mayroon ng $100 milyong sa kamay. Imposibleng siya mismo ang gumawa ng pera na ito, kaya dapat galing ito sa kanyang pamilya. Maaaring kumuha ang kanyang pamilya ng 100 milyon ng random para sa kanilang anak at hindi man lang sila nagtanong sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin dito. Magkano ang pera ng pamilyang ito? Ito ba ang maliit na negosyo ng pamilya na binanggit ni David? Kung maliit na negosyo iyon, paano naman ang sa kanila? Mga scrap, namula ang mga taong nanunuya kay David noong hapon. Nakaramdam sila ng hiya. Nag-aalala pa nga sila na mababawasan ang kanilang kita kung magiging live-in-in-law si David ng mga Smith.
How hilarious! Magiging live-in-in-law ba ang isang bata mula sa gayong mayamang pamilya? Dagdag pa, hindi ba makikinabang ang mga kamag-anak na tulad nila sa pagpapakasal ng mga Smith sa isang sobrang aristokratikong pamilya na tulad nito? Marahil isang araw, maaaring magkaroon sila ng 10-10 milyon habang umaasa kina David at Tara. Sa pagkakataong iyon, iba ang tingin ng lahat kay David. Ito ay nagbago mula sa paghamak at pang-iinis hanggang sa pander. Ito ang kapangyarihan ng pera. Sa ngayon, sa kanila, nagbago si David mula sa isang dukha na gustong umasa sa mga Smith tungo sa isang taong gustong umasa ng buong pamilya Smith. Lumipat ang kanyang posisyon. Sa sandaling ito, sinabi ni David ng bongga, Mr. Smith, hindi mo kailangang maging magalang. Kami ni Tara ay mabuting magkaibigan at 100 milyon ay wala sa akin. Lahat ng tao sa kwarto ay manhid. Tanging isang napakayaman na bata tulad ni David ang makakagawa ng 100 milyong tunog tulad ng 10,000. Ang 100 milyong dolyar ay maaaring walang kabuluhan sa iyo, ngunit ito ay napakahalaga para sa mga Smith. Kung wala ito, tapos na kami. Dapat lahat ng tao dito ay magpasalamat sa iyo. Inis ka ni Ken ang lahat ng tao sa kwarto habang sinasabi iyon. Nakita niya kung paano tretuhin ng lahat si David ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ay upang makita kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong ito kapag sinabi niya sa kanila ang totoo. How gosh they look down on David. Dapat silang bumalik at isipin kung maaari silang umupo dito at kumain ng napakasaya kung hindi sila tutulungan ni David. Dapat silang lahat ay umuwi at umiyak. Oo, salamat sa pagligtas mo sa aming lahat, Mr. Liddell. Ang toast na ito ay para sa iyo. Iinom ako ngayon at maaari kang magtagal. Mabilis na tumayo si Tita Mary ni Tara at sinabi kay David habang itinataas ang kanyang baso. Chapter 138. Siya ang pinaka-nanunukso kay David simula noong hapon, at napakapili niya rin kay David. Si Ken ay walang anak, kaya hindi niya maipapasa ang pangalan ng pamilyang Smith, ngunit si Tita Mary ay may isang anak na lalaki, kaya magagawa niya. Kaya naman, kahit na si Ken ang pinaka-promising na tao sa pamilya Smith, palaging pinapabore ng Old Master Smith ang kanyang pangalawang anak dahil mayroon siyang lalaking tagapagmana. Si Ken ay masyadong anak, kaya sa pakikialam ni Old Master Smith sa gitna, ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay makakakuha ng higit na benepisyo sa mga kamag-anak. Palihim pa nilang binanggit kay Old Master Smith na kung ibibigay ni Ken ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang dalawang anak na babae sa hinaharap, ang pera na iyon ay wala ng kinalaman sa mga Smith. Nais nilang makuha ng matandang Panginoon ang ilang bahaging iyon mula sa kanya. Ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ni David bilang isang bata mula sa isang napakayamang pamilya, si Tita Mary ang pinakamasaya. Siguradong hindi magiging interesado si David sa ari-arian ng mga Smith, at tutulungan pa niya ang mga Smith na lumago. Kapag nangyari iyon, makakakuha siya ng mas malaking mana. Posibleng isang araw ay magkakaroon ng daan-daang milyong ari-arian ng kanyang pamilya. Kung iyon ang kaso, hindi na niya kailangang magtrabaho ng husto. Gaano kaganda ang maging isang mayaman na babae. Habang iniisip niya ito, tumingin si Tita Mary kay David na may ngiti sa labi, parang ginang nakatingin sa kanyang manugang. Habang tinitignan siya nito, lalo siyang naging masaya. Mr. Liddell, salamat sa iyong kabutihang loob na nagbigay daan sa mga Smith na makabalik. Muli kong inihahanda ito sa iyo. Iinom ako ngayon, take your time. Ang mga matatanda sa dalawang mesa ay isa-isang nag-toast kay David. Ang pinakahalatang pagbabago ay kung paano nila siya hinarap ngayon. Nung hapon, David or Dave ang tawag nila sa kanya, pero ngayon, Mr. Liddell na ang tawag nila sa kanya. Gayun din, kapag ang lahat ay nag-toast kay David sa hapon, sila ay hihinto lamang kapag natapos na ni David ang kanyang inumin. Gayunpaman, sa ngayon, lahat sila ay mag-iinuman muna habang si David ay sumisipsip lamang. Wala silang lakas ng loob na magsalita kahit na hindi uminom si David. Ito ang pagbabago ng katayuan at posisyon. Nagpatuloy ang hapunan. Si David ang naging bida sa hapunan. Ngayon, iginagalang ng lahat si David, sinadya man o hindi. Kung may gusto siyang kainin, ang pagkain na iyon ay titigil sa harap niya ng napakatagal na panahon. Nag-enjoy ang host at guest ng dinner. Nang malapit na itong matapos ay tinulak ang pinto.
Akala nila ito ang waiter, ngunit isang magaspang na boses ang narinig. Halatang hindi yun tunog ng waiter. Mr. Smith, narito ka. Napakahirap na hanapin ka. Nang marinig ni Ken ang boses ay nagbago ang ekspresyon niya. Dumating ang taong may masamang tingin. May ilang lalaki pa siyang nakasunod sa likuran niya, at halatang hindi siya mabuting tao. Pagkapasok sa kwarto ay hinampos niya ng malakas si Ken sa balikat kaya nahulog sa lupa ang kutsilyo sa kanang kamay ni Ken. Eric, anong ginagawa mo? This is a family gathering, huwag kang manggulo dito, galit na sabi ni Ken. Nanggugulo ako, bakit pa kita guguluhin kung nagawa mo na ang ating mga gawain? Mayaman ka na at nag-comeback ka na, plus ikaw na naman ang sikat na Mr. Smith. Ano ang mali? Wala na ba ako sa'yo ngayon? Tanong ni Eric Waters habang nakapikit. Eric, ito ang pagitan niyo ni Harvey. Wala itong kinalaman sa akin o sa kumpanya, sabi ni Ken. Si Harvey Neal ang dating partner ni Ken. Ninakaw niya ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at nanghiram pa siya ng maraming pera sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Binayaran na ni Ken ang lahat ng pera. Kung tutuusin, ito ay hiniram sa pangalan ng kumpanya, at siya pa rin ang legal na kinatawan ng kumpanya, kaya kailangan niyang bayaran ang utang. Ang sarili lang niya ang masisisi niya sa pakikipagkaibigan sa maling tao. Gayunpaman, si Harvey ang nakakuha ng personal na pautang mula kay Eric, at naninindigan ito na hindi dapat sisihin si Ken para dito. Dahil hindi na mahanap ni Eric si Harvey ngayon, maaari na lang niyang hanapin ang dati niyang kumpanya at si Ken. Bukod dito, si Eric ay isa ring kilalang local tyrant, at marami siyang mga lalaking nagtatrabaho sa ilalim niya. Maraming tao ang nagdudulot ng gulo sa kumpanya ni Ken nitong mga ilang araw. Lahat sila ay humihingi ng bayad kay Ken. Kapag tumawag si Ken ng pulis, aalis sila at kapag umalis ang pulis, babalik sila. Sabi nga sa kasabihan, mas mabuting masaktan ang maharlika kaysa kontrabida. Ito ang ibig sabihin nito. Pakiramdam ni Ken ay walang magawa sa walang sawang pag-accounting ni Eric. Naisipan din niyang bayaran ang pera, pero hindi lang 500,000 ang hiningi ni Eric na principal, 1,000,000 ang interes, nakabuo ang 1.5 milyon. Noon lang naisip ni Ken na bayaran siya para mawala ang problemang ito. Kapag ang isang tulad ni Eric ay nakakuha ng kaunting pakinabang, siya ay magiging parang peteng na amoy dugo. Imposibleng maalis siya kapag nakalapit na siya. Chapter 139. Mr. Smith, hindi mo masasabi yan. Kaibigan mo si Harvey at siya rin ang shareholder ng kumpanya mo. Ngayong nag-comeback ka na, who knows if you're working together to play me like a tanga. Sabi ni Eric. Alam ni Eric na si Harvey ang nagnakaw ng pera ng kumpanya, kaya hindi ito peke. Gayunpaman, kailangan niyang humanap ng scapegoat. Kung hindi, paano ang kanyang pera? Nagkataon na biglang bumalik ang kumpanya ni Ken kaya nalipat ang atensyon niya kay Ken. Eric, tigilan mo na ang kagulo dito. Kinuha ni Harvey ang pera ng kumpanya at tumawag na ako ng pulis. Iniimbestigahan na ito ng pulisya, at maaari mong hilingin sa kanila na suriin kung nagsisinungaling kami sa iyo. Wala akong pakialam, pera ko lang ang inaalala ko. Kung ayaw mong bayaran ako ng pera ko, pupunta ako sa opisina mo araw-araw. Gusto kong makita kung sino sa atin ang may oras na ilaan. Pagkasabi noon ni Eric, inis kanya lahat ng tao sa crowd. Nang makita niya si Tara, hindi na siya kayang iwan ng maliliit niyang mata. Napakaganda at hot niya. Kahit nakaupo siya, masasabi pa rin niyang mas mataas siya sa 170 centimeters. Marami na siyang nakipaglaro sa mga babae nitong mga nakaraang taon ngunit wala ni isa sa kanila ang may kukumpara kay Tara. Wala sa kanila ang umabot sa kahit isang katlo sa kanya. Ang pinakamalaking interes niya sa buhay ay ang mga babae, lahat ng uri ng babae. Nang makita niya si Tara, nagpasya siyang kunin ang babaeng ito. Eric, huwag kang samobra. Hindi na pinansin ni Eric si Ken. Sa halip, lumayo siya kay Ken at tumabi kay Tara. Miss, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Eric Waters at gusto kitang maging kaibigan. Walang sinabi si Tara. Gayunpaman, malinaw na kinakabahan siya. Marami sa kanila sa silid ang walang lakas ng loob na magsalita kahit na sila ay nagngangalit. Si Eric ay isang sikat na lokal na malupit sa Goat City, at lahat ay mapupunta sa masamang kalagayan kung sila ay masaktan siya.
Kahit si Ken ay walang magawa laban sa kanya, pati na ang iba. Slam! Hinamplas ni Ken ang kamay sa mesa at tumayo. Tinuro niya si Eric at umungol, Eric, huwag kang samobra. Kung maglakas loob kang hawakan ang pamilya ko, mamamatay ako kasama mo. Naiinis si Ken. Paanong hindi niya malalaman ang karakter ni Eric? Gustong ipatong ni Eric ang kanyang mga kamay sa kanyang anak na babae. Hinding-hindi ito matitiis ni Ken. Kung hindi man lang niya kayang protektahan ang kanyang pamilya, bakit pa siya patuloy na lalaki? Dagdag pa, ang kanyang magiging manugang na si David ay nanunood. Gayunpaman, hindi niya naisip na humingi ng tulong kay David. Kahit na si David ay mula sa isang mayamang pamilya, ito ay lampas din sa kanyang kapangyarihan. Hindi ito teritoryo ng kanyang pamilya, kaya wala silang kapangyarihan dito. Kung kumilos siya, ito ay isang paglabag sa mga patakaran. Hindi pinansin ni Eric ang pananakot ni Ken at pinaikit ang mga mata para ngumiti kay Tara. Tapos, sabi niya, oh, pamilya. So, anak mo siya. Mr. Smith, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganito kagandang anak na babae. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kung sinabi mo sa akin, hindi na sana tayo umabot sa ganitong stage. Wala man lang siyang pakialam sa mga banta ni Ken. Mamatay kasama ako. Ken Smith, hindi ka karapat-dapat na mamatay kasama ko. Maliit ka lang boss na medyo may net worth. Maraming tao ang katulad mo sa Goat City. Gayunpaman, ilan ang Eric Waters doon sa Goat City? Kahit na walang karapatang mamuno si Eric sa underground world ng Goat City, siya ay nasa top 5 man lang. Hindi man lang siya naabala sa mga taong tulad ni Ken. Marami siyang paraan para masunod siya ng kabilang partido, maliban na lang kung ayaw na nilang manatili sa Goat City at inilipat nila ang kanilang buong pamilya. Huminga ng malalim si Ken at sinabing, Eric, babayaran ko ang halagang gusto mo. Please umalis ka na. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Eric. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Smith, ayoko na ng pera. Kung ibibigay mo sa akin ang iyong anak, ipinapangako ko na ang iyong kumpanya ay uunlad at uunlad sa Goat City. Anong sabi mo? Ikaw, galit na galit si Ken kaya hindi siya makapagsalita. Kung patuloy mong gagawin ito, tatawag kami ng mga pulis. Sabi ng nanay ni Tara na si Laura. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang phone niya para tumawag ng pulis. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, ipapangako ko na sisirain ko ang kinabukasan ng kumpanya mo sa Goat City. Dagdag pa, hindi lamang iyon, ang iyong bahay ay maaapektuhan din. Naniniwala ako na ayaw mong gumising araw-araw sa tambak na shout sa harap ng bahay mo, di ba? O masasabuyan ka ng shout kapag naglalakad ka sa kalsada, sabi ni Eric sa nakakatakot na tono. Ngayon, nabigla si Laura. Tumigil din bigla ang kamay niya na tumatawag. Natatakot siya na baka maapektuhan ng desisyon niya ang kinabukasan ng asawa. Kinilabutan din ang lahat ng tao sa kanilang paligid dahil marami nang ginawa si Eric na katulad nito. Ay, matalino si Eric. Hindi siya direktang gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo, ngunit ginamit niya ang lahat ng uri ng hamak na pamamaraan upang makakuha ng saligan sa Goat City. Tama, nakangiting sabi ni Eric. Eric, sabihin mo sa akin. Magkano ang gusto mo? Napasandal si Ken sa upuan niya at nagtanong. Tinatakot siya ni Eric kasama ang kanyang pamilya, at ito ang pinakakinatatakutan niya. Ang kanyang pamilya ang kanyang kahinaan, at mula sa sinabi ni Eric ngayon, siya ay patay na seryoso dahil ito ang karaniwang trabaho niya. Hindi rin siya makatawag ng pulis dahil wala silang nasaktang tao. Makulong sila ng ilang oras sa pinakamaraming panahon. Maraming tao si Eric na nagtatrabaho para sa kanya, kaya kung sunod-sunod na pumunta ang mga tao niya kay Ken ay hindi na ito kakayanin. Dumating si Eric sa napakagandang panahon. Kung hindi man, kahit na maglagay ng kutsilyo si Eric sa kanyang leeg, hindi siya magpapalo ng talukap ng mata dahil sa halip ay tatawagan niya ang bluff ni Eric. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian sa ngayon. Kaya lang niyang aminin ang pagkatalo para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sana lang ay hindi masyadong hihingi si Eric. Mr. Smith, sabi ko sa iyo ayoko ng pera. Ibigay mo sa akin ang iyong anak at ako ang magiging manugang mo. Ano sa tingin mo? Ipinapangako kong uunlad ka dahil maaari mo lamang sabihin sa akin kung mayroon kang anumang mga karibal na kumpanya. At matutulungan kitang sirain ang mga ito.
Hindi pwede, huwag mo nang isipin ito. Imposible, nagsimulang umungol si Ken. Oh, imposible, Mr. Smith, sana ay makapagsalita ka pa rin ng mga masasakit na salita sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, inabot ni Eric ang kanyang kamay para hawakan ang pisngi ni Tara. Miss Smith, hintayin mo lang ako ng 2 araw. Naniniwala akong magbabago ang isip ng iyong ama. Nang hahawakan na sana niya ang mukha ni Tara, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang pulso, na nagpatigil sa kanya sa pagsulong. Chapter 140. Nang hahawakan na sana ni Eric ang makinis na mukha ni Tara, hindi niya inaasahang may kamay na humawak sa kanya ng mahigpit. Itinagilad niya ang kanyang ulo para tingnan at napansin niya na isang binatang katabi ni Tara ang humawak sa kanya. Bata, mas mabuting isipin mo ang sarili mong negosyo, kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Galit na sabi ni Eric kay David. Hindi kumibo si David, at sa halip ay hinigpitan ng higpit ng hawak ni Eric ang kamay. Naramdaman ni Eric na may hindi tama. Nagsisimula ng sumakit ang kamay niyang hawak-hawak ni Eric. Nagsisimula na ring pagpawisan ang kanyang noo. Tumigil ka, tumigil ka, tumigil ka. Hindi na nakatiis si Eric at napasigaw siya sa sakit. Eric, Eric, Eric. Nang makita ng mga tauhan ni Eric na sumisigaw si Eric sa sakit habang hinahawakan siya ni David, gusto nilang puntahan at tulungan siya. Gayunpaman, pinigilan sila ni Eric. Huwag kang lalapit. Huminto sila agad. Kaibigan K, bata ka pa. Huwag kang gagawa ng katangahan. Ibaba mo ang iyong kamay at magpapanggap akong walang nangyari ngayon. Ano sa tingin mo? Nauutol na sabi ni Eric. Sobrang sakit ng kamay niya na hindi man lang makapagsalita ng maayos, kaya kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Naramdaman pa niyang dinurog ni David ang mga buto sa kamay niya. Tumingin si David kay Eric at hindi umingik. Kailangan pa ba niyang maging mabait sa masasamang tao tulad ni Eric? Siyempre hindi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Eric. Napaungol si Eric sa sakit habang hawak-hawak ni David. Sobrang sakit. Sir, please. Hayaan mo na. Pagkatapos, lahat ng tao sa silid ay nakarinig ng nakakatakot na tunog. Basag. Nabalian ba ng buto si Eric? Lahat ay nakatingin kay David na may takot. Ang magalang na binata na ito ay talagang napakabagsik. Pilit niyang binali ang kamay ni Eric. Saan siya nakakuha ng ganoong lakas? Ano ang pakiramdam na mabali ang iyong mga buto mula sa pagkakahawak ng isang malakas na kamay? Sa sobrang sakit ni Eric hindi siya makapagsalita. Ang damit niya ay basang-basa na ngayon sa pawis. Nakakatakot din na nakatingin kay David ang mga tauhan niya. Napaka-savage niya. Napakabagsik ng binatang ito. Natakot din sila. Ang ilang mga tao ay hindi dapat hawakan ng iyong mga kuko, mahinahong sabi ni David. Pagkasabi niya noon ay itinulak ni David ang kamay ni Eric. Hinawakan ni Eric ang belang kamay at tumingkayad sa lupa, napaungol ng mahina. Tumakbo ang ilan sa kanyang mga tauhan para tulungan siyang makatayo sa oras na ito. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin kay David na may takot, ngunit si David ay napakalmado. Parang maliit lang ang ginawa niya. Makalipas ang ilang minuto, nakahinga na si Eric. Kahit masakit pa rin ang kamay niya, mas mabuti na ito kaysa dati. Tumingin siya kay David ng masama. Anak, wala akong pakialam kung sino ka, pero tapos ka na. Mula ngayon, ang iyong buong pamilya ay hindi magkakaroon ng araw ng kapayapaan sa Goat City.